Hindi ako naniniwalang mapapagod si Sir Paul sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagbago na rin ang isip ko dahil napapagod na kasi ako. Napapagod na ako maglakad, Nay. Pagod na ako sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat ng ating mga kababayan. Ngayon ay andito na po ako sa bahay. Bakit kaya ako naka-face mask ay naglilinis. So, gusto ko lang ipaalam po sa lahat na nakauwi na tayo ng Mindoro. Ito muna pala tayo dito. Usapin natin ang ating mga kababayan. Yan, nakauwi na po kami dito sa Mindoro at pupuntahan na natin yung ating mga scholar, lalong-lalo na yung mga malapit na po magtapos. Siyempre, ginagabayan pa rin natin sila. At asahan po ninyo at nandito na kami para ipagpatuloy po yung ating mga kailangan gawin dito sa Mindoro, lalo yung pag-akyat po sa bundok kasi nga nagkaroon ng emergency. Biglaan po akong napatagal sa Maynila dahil po sa aking mother na siyempre sinasamahan po natin sa hospital, sa check-up niya. Ay pahinga po muna kami dito sa Mindoro, kasama po yung aking mother. Mga gulay, mga fresh na gulay yung aming mga binibigay sa kanya dahil syempre, yun nga, halos nag-lose siya ng 12 kilos nung siya ay simulang nagkasakit sa ibang bansa. So ngayon, bumabawi kami dahil halos 20 years po siya nasa Israel, caregiver. Ngayon bumabawi kami sa kanya sa nawalang mga panahon sa kanyang pagsasakripisyo para po kami mapag-aral, mabigyan ng magandang kinabukasan. Ito po kasama namin siya at napapahinga po siya dito sa Mindoro. So bali baka luluwas ulit kami ng Maynila para sa kanyang check-up. Pero nga sa ngayon, siguro mga ilang buwan pahinga dito. Sabi ng doktor, magpahinga muna, ituloy yung gamot ng mga maintenance. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng ating mga viewers. Pasensya na kayo. Naglinis ako dito sa bahay, sa Barangkalat. Halos isang buwan po nating naiwan yung bahay. And yung ating mga, yun nga, yung priority natin, yung ating mga scholar. Pupuntahan muna natin, kukumustahin natin yung buhay nila. And yun nga, iisip ko bigla, di ba? Magiging scholar na rin sina Ninita and Maylin. Sa tulong po ni Sir Paul, yan. Sobrang pawisan ko talaga. Naglinis po. Naglinis. Nag-face mask ako dahil malikabok. Mamaya sipunin tayo. So medyo makalat pa, hindi pa tapos. Ayun. Magiging scholar na nga po sina Ninita and Maylin. Sana maayos na nila Sir Paul doon. Sa Davao yung mga requirements, papeles. Ito. Para po sa kinabukasan ng mga bata. Yun naman ang hiling natin lagi. Kasi sa sobrang pagmamahal natin sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga ating mga sponsors na handang tumulong
para po mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung ating mga scholars. Yan. Ulitin ko, sina Angelica, sina Hartlin, sina Leonard, si Brian, at yung bago po nating scholar, at nasa may Socorro po, si Atasha, malapit na silang magtapos. Sino pa ba yung scholar natin yun? Si Janela, na anak po ni Tatay John. So pupuntahan din natin sila, kumustahin natin yung mga buhay nila. And sana po, mangyari din po yung ating pangarap, yung pangarap natin sa ating mga scholar dito, kina Maylin at Ninita, sana ay makaluwas na sila at magkaroon ng magandang kinabukasan. Paikot-ikot tayo dito. Sobrang init kasi tayo naglinis ang bahay. Ngayon, hiling po natin na maayos ni na Sir Paul yung mga requirements sa mga bata. At kung ano man yung mga pangarap nila, ipagdasal po natin lahat po ng ating scholars. At pagdasal na rin po natin yung ating mga sponsors, viewers na handang gumabay, handang tumulong po sa ating programa, na ito nga, yung halos lahat ng mga kababayan natin, doon tayo nakapokus sa pagtulong, mabigyan sila ng pag-asa. So sana po ipagdasal niyo po kami sa ating mga mission dito sa Mindoro. Aakit na rin kami ng mga bundok dahil meron pa po kaming hindi natapos yung gamot na naalala niyo po yung gamot na niripak ko para po dun sa mga tribo dito sa Mangyan, sa Tao Buwid, ang tawag po sa tribo. Ay magdadala din po tayo ng mga bigas para sa kanila. So, sana po ay pagdasal nyo kami sa aming mga mission, sa kami ni na Sir Paul, ni na Sir Ringring, si Sir Onjay, Sir Renz, si Sir Tito Herns, si Sir Eli, sino ba? Si Madam Yula. Yung pagdasal niyo po kami sa aming mga mission kasi hindi po biro. Yung aming mga pinupuntahan, minsan hindi namin alam na yung pag-akyat namin ng mga bundok, may mga ibang tao doon. So gabayan sana kami. At ang ating pangarap naman at ang ating mga mission ay para tumulong po sa ating mga kababayan. So wala po tayong ibang mission kung hindi ang tumulong po sa mga halos hindi na maabot ng sibilisasyon sa bundok. So yun nga, gusto ko lang po sabihin sa lahat ng viewers na ito, simula na ulit tayong tumulong, simula na po ulit kasi andito na kami sa Mindoro. Kahit pa paano, medyo dahan-dahan po muna ako kasi yun nga, inalagaan at kasama ko po ang aking mother, yung kanyang mga kailangan, mga gulay, yung mga fresh gulay, laging ganon. Eh sana po, pagdasal niyo rin po yung mother ko na gumaling and mawala yung mga stress, ma-gain po niya ulit yung kanyang sigla, yung kanyang weight, balik po niya yung halos 12 kilos na nawala sa kanya. So dati kasi siyang 65, ganyan, naging 50. Medyo mababa po. So, sana pagdasal niya rin po ang aking mother. And, si Sir Paul daw, lagi po kayo mag-ingat. Nagulat ako. Nagulat ako, Sir Paul, doon sa, parang sabi mo, napagod ka na. Yung pala, ano lang pala yun, yung sa una. Alam ko, napagod ka na pag-ayos ng papel. Sobrang pagod naman talaga kasi hindi niyo po alam. Yung aming panoorin niyo po yung vlog ko kung paano kami umakyat doon kina Maylin. Doon din yung lugar ni Ninita. Kung gaano kalayo sa syudad. Halos ang binabiyahe po ay, pagkakaalala ko, ay parang biyahe namin. Kung hindi bibilisan or hindi talagang yung normal na takbo lang, halos 4 to 5 hours papunta pa lang doon para po ipabalik sa bayan. Kaya sobrang hangaw kay Sir Paul, sobrang layo po kasi noon. Kung pabalik-balik sila sa pag-ayos ng requirements, ay talagang mapapagod ka dahil sobrang layo ng lugar na yun. Pagkabalik mo doon, kulang yung requirements mo. Kaya sana naman, pagdasal po natin na maayos na po yung mga kailangang papeles kina Sir Paul. And Sir Paul, mag-ingat po kayo lagi dyan. Kayo ni na Sir Noy, kayo ni na Sir Eli. Mag-ingat po kayo lagi dahil sobrang lalayo talaga ng mga pinupuntahan dyan sa Davao.
Naranasan namin yan nung kami pumunta doon. Grabe yung akyat baba sa bundok. Yung tramline, napakadelikado. Talagang para po sa ating mga kababayan na maabutan ng tulong. Pinakita sa amin ni Sir Paul na grabe yung puso niya grabe yung puso niya pagmamahal. Kaya talaga kami yung pagmamahal namin ay lalong grabe talaga, lalong naging makabuluhan yung ating mga ginagawa. Kahit sobrang layo, hindi ko nakita ni Sir Paul na parang huwag na tayong tumuloy, kasi sobrang layo, delikado. Wala po kaming narinig na ganun, kundi ang sinasabi niya sa amin ay punta tayo doon para maabutan natin sila kahit papaano kasi hindi na sila nakikita at hindi na sila naaabot doon ng sibilisasyon o ng mga halos mga kababayan nating nasa gobyerno. At siya medyo sobrang layo po talaga. Kaya hanga ako talaga sa mga pinagdaanan namin doon sa Davao. Kaya Sir Paul, sana maayos na yung travel permit ni Ninita and Maylin. Mabago ang kanilang buhay sa ating mga munting tulong para po mabago ang kanilang kinabukasan. Kaya maraming salamat po. Maglilinis pa ako dito sa bahay. At hindi po basta-basta yung tulong natin ngayon. Hindi basta magiging dahan-dahan po. Dahil iniintindi ko po yung aking mother na kasama dito sa Mindoro. Halos 20 years. Kaya ramdam ko po lahat ng mga OFW nating mga kababayan. Sobrang sakripisyo para sa mga anak, sa pamilya. 20 years po nawalay sa amin ang aking mother. At talagang yun, bumabawi kami sa panahon kung saan kami pumupunta ngayon, pinapasyal namin siya. Kasi sa 20 years na yon na kanyang paghihirap sa ibang bansa, ay talagang grabe po ang sakripisyo ng mga OFW nating magulang. Kaya wag natin sayangin yung kanilang mga pagmamahal at kanilang sakripisyo doon. Sana lahat ng mga anak ng OFW makatapos, lahat po ng pangarap ng ating mga kababayang OFW ay matupad. Ramdam po namin ang hirap sa ibang bansa, lalo pag nagkasakit ka. So maglilinis muna ako, magandang umaga. Pinaalam ko lang po sa lahat ng viewers na dito na tayo sa Mindoro. Marami pa tayong matutulungan. Aakyat tayo ng mga bundok, samahan niyo po kami. Magandang umaga po ulit at maraming salamat. Maglilinis muna tayo. Isang halos sa buwan talaga na iwan to. Ayan, sobrang dumi. So, bye po at kami po ay maglilinis muna ako dito sa bahay. Salamat po.